ano naman po ang inyong masasabi, pananaw at syempre inaasahan sa isinasagawa ngayong Rally for Peace, Stability and Transparency ng ating mga kababayan dito po sa Luneta at maging dyan po sa EDSA People Power Monument? Kung mapapansin ho natin, talagang hindi ho natin malaman kung timing lang ba o talagang nadagdagan yung inis at nararamdamang galit ng ating po mga kababayan. Hindi lang po ito siguro tingin ko patungkol sa nagrarally na tungkol sa kilos protesta ng ng INC bilang isang religious organization. Pero nadagdagan po yung inis at galit ng taong bayan doon sa revelasyon po at kung totoo nga po ito ni former Representative Zaldico. So ito ho yung lumabas ho nung video niya nung Friday at saka ako kahapon, talagang lalo pong nag-alab at lalo pong nainis yung taong bayan. Kaya po ako hindi na po ako magtataka na ang kilos protestang ito ay maaaring madagdagan na hindi lamang po at sinabi naman po ng atin pong mga kapatid na kasama sa INC na ito po ay open para sa lahat na hindi lamang po INC members bagkus yung pong mga Pilipino o mga kababayan natin na nais hong ipakita iparamdam ang inis at galit nila na may mapanagot po sa sitwasyon pong ito. At ayun din po yung isang mahalaga dito, yung sa mapayapa at maayos pong pamamaraan. Opo. Sa tingin po ninyo, magiging epektibo po ito considering marami na po tayong protestang ginawa laban po sa katiwalian. Sa tingin po ninyo, nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagan na ito ng ating mga kababayan? Tingin ko, Tingin ko, napakahalaga po nito. Unang-una, kahit na pong anong sabihin natin ay napakalakas na puwersa ng atin po mga kapatid na nasa Iglesia ni Cristo. Gayon din, nagpahayag na rin din po ng statement ang CBCP na nananawagan po ng accountability. So, tingin ko ho ay siniseryoso ito ng atin pong pamahalaan. Siniseryoso ito sa kadahilan ng itong dalawang malaking puwersa na ito ng religious organization ay may say hindi lamang po sa kanilang mga followers pero may say din po pagdating po sa politika ng atin pong bansa at hindi ko matatawaran naman na kung saan yun nga po ang puwersang ito ay very influential po sa atin po mga kababayan na sana naman po sa pagkakataong ito mapakinggan naman po tayo, pakinggan naman ho tayo ng atin pong Pangulo na we demand this accountability. We demand basically individuals na mapanagot ho dito po sa pagkakataong ito. Opo. Ano naman po ang masasabi po ninyo? Kasi kasunod nga noong mga revelasyon ni Zaldico sa kanyang recorded video kung saan nga ay pinangalanan niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Speaking of accountability, dapat kasama ba ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga accountable sa issue po ng korupsyon sa ating bansa ngayon? Alam niyo, sa totoo lang, kung ako ang tatanungin, bago ho i-reveal o nagbigay ng malaking revelation si Representative Zaldico, former Representative Zaldico, talagang the bucket stops sa President na kung saan kahit na ano pong sabihin natin, may pagbalibalik ta rin natin, sabihin man natin na ito bang revelasyon ni Zaldico ay politika or otherwise o merong ibang agenda, the bucket stops sa President at may malaki ho talaga siyang pananagunan. Bakit ho? In the first place, nung sinabi niya dati, nung Disyembre na bakit tila na iba, bakit nagkaroon ng malaking pagkakaiba doon sa sinabit sa kanya doon sa NEP, doon pa lamang, ano yung accountability mechanism na ginawa mo nung nakita mong may pagkakaiba? Meron ka bang taong pinatawag? Meron ka bang mga taong pinanagot? Inantay pa natin bago magkaroon ng pinsala ang bagyo, mga kababayan nating nawalan ng tirahan, mga kababayan nating napahamak, bago natin isiwalat ito. At alam niyo, yung nakakalungkot ho dito bakit tila baga ang framing ng istorya pa
ng administrasyon ay siya ang nag-reveal o nagbigay ng malaking revelasyon patungkol dito na to begin with, hindi mo naman na kinakailangan ng ICI. Hindi mo na kinakailangang isiwalat ito kasi right there and then, habang nakaupo ka at ikaw ang Pangulo, ay meron kang panagutin. Yes. Yan, napag-uusapan nga namin kanina, Prof, na ang nagbulgar tungkol sa flood control project o mga anomalya sa flood control project ay hindi po si Pangulong Bongbong Marcos Jr., kundi ang Diyos, ang Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng ulan, baha, kalamidad na naranasan natin, na-expose po itong mga anomalya sa mga proyekto po ng pamahalaan. So, pinapatunayan lamang po nito na hindi po nagsasabi o wala pong katotohanan ng sinasabi po ng Pangulo. Unang-una, yung 5,500 flood control projects na binibida po niya o ibinida po niya doon sa SONA na kalaunan after the SONA ay na fact check dahil po sa kalamidad, napatunayan natin na hindi po totoo. Yun nga po yung nakakalungkot dito, ano? Yung framing, yun ho yung babanggitin ko, ano? Yung framing na kung saan tila baga siya yung nag-reveal na parang ang dating pa utang na loob ng sambayan ng Pilipino na isiniwalat niya ito na to begin with. Siya naman ho ang dapat na may pinapanagot nung pa lamang simula. Yes. Ikalawa, yun nga ho, ano, nagulat tayong lahat na kung saan yung revelasyon ng Diyos at revelasyon ho ng nature itself ang buong patunay na yun hong ibinibida nung unang SONA na flood control projects ay palyado po pala o Yes. talagang hindi po nagawa ng maayos. Opo. So, yun ho, yung pa lamang talagang napakalaking usapin na ho ng accountability. Na hindi na ho natin inaantay na kinakailangang i-reveal pa kasi right there and then, meron na ho siya dapat gawin at meron na ho siya dapat na mapanagot. Inantay pa po natin na magkaganito. Kaya nga po, Prof, lumilitaw ngayon na napilitan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magtatag ng ICI habang dinidinig po ng Senado na corner po yung baga na papunta na sa kanya. Malapit na yung issue papunta sa kanya. Kaya nga later on doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearings ay napalitan si Marcoleta ni Senator Ping Lacson na masasabi ba natin tagapagtanggol ni BBM? Alam nyo, ano, ang tingin ko ho dito sa aking pagtingin, sa akin lang hong assessment ay nung ni-reveal niya, hindi niya ho alam kung papaano at biglang sumabog sa harapan nila na ngayon ho nagba-backfire. Yun ho yung pagtingin ko kasi marami hong loose ends doon sa manner na in-expose nila. Exposition is one thing, pero kung maglalaro ka ng politika at ng apoy, alam mo kung paano mo dapat din patitiningin itong ganitong klaseng bagay, lalo na yung loose ends mo has something to do with what? A project na maaaring ibang bagay ang magsiwalat, lalo na yung sinasabi nga natin sa pagkakataong ito, nature at ang Diyos ang nagsiwalat nito, kaya ang hirap that all road leads basically po sa Malacanang. Totoo. Yun ho yung nakikita natin ho dito. Exactly. Prof, ang Diyos na mismo ang nag-orchestrate ng lahat ng ito. Mismo siya ang dumidinig sa boses ng taong bayan. Dahil maraming beses na tayo nagtipon-tipon ang ating mga kababayan, nakakaawa. Araw-araw ay nagsilabasan para lang talaga ay marinig ng Pangulo yung kanilang hinaing. At ito pong nangyari, sino ba mag-aakalang lalabas po si Zaldico? At kanya pong isisiwalat ang pagiging sangkot ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez. Unang-una, noong muling pagbabalik nga nitong Senate Blue Ribbon Committee hearing, akala natin tapos na, hindi na itutuloy. Pero may sabi pa nga si Senator Ping Lacson na may surprise witness siya. At yun nga, ay akala natin si Zaldico magkakaroon ng Zoom meeting. Pero may mga balita, may mga usap-usapan na may script daw dapat sundin si Zaldico. Pero ang nangyari, hindi pumayag si Zaldico, kaya ayaw makontrol ng Senado, kaya hindi Zoom, hindi pinasama sa Zoom hearing o sa Zoom via Zoom yung kanyang pagsasalaysay ng mga nangyari doon sa kanilang budget. Kaya ngayon, may kwenta ba, may value ba ang sinabi ni Zaldico o kahit hindi po siya under oath kasi yun po ang pinapalutan ngayon ng mismong Senate o ng Senate Blue Ribbon Committee Chairperson.
Opo, dito po sa pagkakataong pong ito, napakahalaga pong tignan natin din yung kredibilidad po ni Representative Zaldico. Kasi kung ako po yung tatanungin, optics-wise at saka political-wise, may question pa rin din ho sa kanyang kredibilidad. Kasi kung ako tatanungin, discussing this objectively po, bakit ngayon lang? Ang tagal-tagal na dinedemand yung pong accountability niya po, bakit po ngayon lamang? Bakit po ngayon lamang po siya lumabas dito sa pagkakataon pong ito? Ang dami hong pagkakataon na kung saan pwede na po siyang lumabas, pwede na ho siyang magsiwalat ho ng kanya pong nalalaman, pero bakit to tumagal pa po ng ilang buwan? Ikalawa, yung picture po tingin ko ay hindi ho sapat. Maaaring meron hong date, maaari hong ano ba yung laman nun, hindi rin din ho naipakita at wala hong basically ho na pagtanggap. Assuming ho na totoo man itong mga bagay na ito, dapat ho meron talagang klarong pruweba na kung saan makikita ho talaga ng ating taong bayan na meron talagang basihan ng kanyan pong sinasabi. Otherwise, baka lalo ho ito makatulong na, ang nakakatakot ho kasi dito yun hong pagdagdag doon na yung term na gagamitin ho natin sa Tagalog yung panggatong doon ho sa naglalagablab ng emosyon ng ating taong bayan. Na minsan ho, ang tao kapag ka ho emosyonal, minsan we do some irrational things na sana wag naman hong mag-capitalize doon ho sa emosyon at mas maging reasonable tayo at sundan ho lamang natin yung ebidensya at saka yung facts. Reasonable ho ba? Malaki ho ba ang impact ng sinabi ni Zaldico? Oh. Malaki. Nakakadagdag po siya. Pero inaasahan nung sana natin na magbigay siya ng mas konkretong ebidensya. At ikalawa, ito ho yung malaki nating hamon. Sir, umuwi siya sa bansa. Harapin niya, ipakita niya ito, at doon makikita natin na talagang sincero at baka maaaring maibangon niya ang kanyang kredibilidad. Opo. Reasonably ho ba yung naging dahilan ni Senator Ping Lacson na hindi siya ipa-zoom during sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, Prof? Tingin ko hindi po kasi kung willing siya, bakit to hindi? Unless na yun nga po, yung pahayag na kung saan may sinusundan ho bang script, meron ho bang sinusunod na kwento, meron ho bang kailangang sundin na naratibo. Kasi kung willing ang tao na inaantay ng buong sambayan ng Pilipino na magsalita na, bakit mo hindi hahayaan na kahit na via Zoom maimbitahan? Kasi marami pong hearing, alam ko may na-monitor po ninyo dyan sa Senado. May mga hearing po na maraming mga resource persons ang kanilang pinapasama via Zoom. Tama po. Hindi lamang po 'yun kasi ang tingin ko para sa akin hong pagtingin, opo, tama na may pagdinig yung Blue Ribbon. Kaso andun na naman tayo pinapabalik-balik na naman nga tayo doon sa dynamics ng paraan kasi administratibo ho ito yung pagdinig, pag-uusap tungkol diyan sa pagkakasangkot ni na Henry Alcantara at ng iba't ibang mga personalidad ng DPWH, tingin ko tapos na ho yan na po yan. Ang susunod ho dapat na tignan natin yung trail ng kung papaano lahat ito nangyari. Sino yung nag-utos, sino yung mga mapipinpoint natin sa itaas, kasi nagiging labanan ng technicalidad doon sa mga one revelation to that of the other. Pero ang tanong, sino ba dapat yung mapapanagot at napanagot at papapanagutin dito sa lahat ng ito? Opo. Ang dinadahilan po ni Senator Ping Lacson, wala, narrative daw, hindi yung kwento at saka hindi po daw under oath. Pero kung naalala po ninyo, si Orly Gutesa, under oath po siya. At bakit po, iba po yung tingin naman pananaw doon sa kanyang naging salaysay dyan sa Senado? Yun nga po, kine-question yung kanyang, yung kanyang testimony, yung kanyang sinumpaang
notaryo na kung saan kini-question yung legalidad. Hindi naman ho tingin ko para ho sa akin, yung testimony niya ang mahalaga na ano ho yung sinasabi ngayon ni Representative Zaldico. Kino-confirm niya yung testimonya ni Gutesa na kung saan naging tao niya at naghatid ho talaga sa kanya. So, yun ho yung medyo challenging in terms of ano ho ba yung talagang nararapat at saka sino ho yung mas nagsasabi ho talaga ng totoo. Pero it only shows dito sa pagberipika ni Zaldico na totoo ho ang sinasabi ni Gutesa. Mm-mm. So, sa madaling salita, Prof, nakikita po ninyo na maliwanag po ngayon na tila ba tinatakpan, pinagtatanggol ni Senator Ping Lacson o ni Senate President Tito Soto ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ako, tingin ko ho, wala na ho dapat na pag-filter. Kung meron ho silang gustong imbitahan ho nila. Huwag hong masyadong thematic na nakasentro tayo dyan sa Bulacan. Kung meron ho tayong gustong papanagutin ho natin. Katulad ho niyan, sumulat sila. Tama naman na may interparliamentary courtesy. Pero yung mga ipinatawag nilang mga mambabatas, bakit hindi naka-attend? National interest ito. Interest ito ng bawat isa sa pagkuha. Aasahan pa ba natin na magkaroon ng interparliamentary courtesy if ang lagi nilang justification in the first place is interest of the public? And anong hindi magiging interest ng publiko dito? Mas importante bang interparliamentary courtesy kaysa sa interest ng taong bayan? Ikalawang punto, kung seryoso tayo na lahat ng yan in aid of legislation, tuldukan ninyo o hamon natin sa ating pong mga mambabatas, pareho sa Senado at saka pareho sa Kamara, tuldukan ninyo yung amendment, yung insertion. Bagamat sinasabi ho ninyo na legal ho yan, by practice, by principle, in aid of legislation and for purposes ng accountability and transparency, dapat ho, tigilan ho yan. Bakit ho? Kasi dyan ho nagsimula lahat yan sa amendment and insertion. At tandaan ho natin, hindi lamang ho ito nitong panahon na ito nagkataon, and I would like to believe na nangyari po ito nung sinauna pa hanggang na nagkaroon tayo nung 1987 na bago na naging practice na ho ito. Ngayon, ang tanong, kung seryoso po ang bawat isa, ano ang gagawing reforma at ng ating po mga mambabatas at higit po sa lahat yung pangkalahatang reformang systemic at pangpolitikal para makapaghalal tayo ng maayos na mga representative at yung mga talagang masasabi ho nating may prinsipyo at kwalipikado po. Yan, Prof, Franco po ito. Prof, ano naman po yung masasabi ninyo na may matinding role din pala ang DBM Secretary dito, si Secretary Amina Pangandaman, kung saan sa kanya nagpapa-approve ng budget ang ating Pangulo at may tinatawag pang hari. Prof, ano po masasabi ninyo dito? Equally guilty po ba to? Gaya ni Martin Romualdez? Prof. Opo, tama po, Kasi syempre po, meron ho dyan na pagkakataon na kung saan lahat naman po dumadaan sa secretary. Lalo na ho, syempre po may accountability at siya ho ang hepe o head ng kanyang ahensya po. So, everything really goes through her. Now, kung meron ho talagang ganyan, I would like to believe na and I would like to think na talaga ho meron din hong pananagutan si Secretary Pangandaman. Ngayon, ang pinakamalaking hamon po dito ay ang ebidensya na ilalabas ni former Representative Zaldico. At the end of the day, yung sinasabi niyang may pagsingil, merong resibo. Nasaan ho yun? Kasi yun lamang ho ang magpapatunay dito sa kanyang mga akusasyon sa pag-pinpoint ng mga taong ito mula kay Secretary Pangandaman, mula sa atin pong Pangulo, kay Martin Romualdez at iba't iba pa pong personalidad. Ang tanong ho dyan, nasaan ho yung kanyang mabigat na ebidensya upang masabi ho natin? Kasi otherwise, it's going to be political in nature at hindi ho nakakatulong kasi talaga ho makakadagdag na
doon sa lalong inis at galit ho ng taong bayan pa. Yan. Prof, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kababayan, especially mga insertions sa BICAM, kung bakit hindi nahahalata yung mga nangyaring ganitong uri ng budget na nagkakawala-wala? Tapos walang maayos na line item para malaman din ng ating mga kababayan, Prof, patungkol sa mga budget din natin. Unang-una po, Sir Franco, nagsisimula ho yan kasi wala hong transparency. Nakikita ho natin pagdating ho dun sa Bicameral Conference Committee, diyan ho talagang hindi ho siya ganun naka-public as compared dun sa plenary debates. Actually, maski sa plenary debates din ho, kahit ho siya naka-live, pag wala ho kayo dun, hindi ho talaga din siya ganun ka-transparent. Kasi yun nga ho, binibigyan sila ng kapangyarihan na by principle and by virtue of their powers, insertion, kasi ito yung term na ginagamit, insertion, pero technically ang tawag ho siya, amendment. Okay? Yung wisdom ho na kung saan tingin nila na mas may pakinabang o pagtingin na mapiga ang pondo, dalhin ang pondo sa isang ahensya na tingin nilang mas may nangangailangan, yun ho, by principle amendment ho talaga yung tawag dyan. Ngayon, unang-una ho, kaya bakit ho nagkaroon ng ganyan? Unang-una, wala at kulang po sa transparency. That's one. Number two, lalo ho siyang lumala nung nagkaroon ng tinatawag nating small committee. Nitong previous years, na iilang tao lamang po ang nakakaalam ng totoong nangyari. Kasi pagdating ho dun sa small committee, gumalaw po na naman yung napagdesisyonan doon sa Bicameral Conference Committee. Apat na punto po kung bakit nagkakaroon ng ganito na yung paghamon natin na i-define at i-challenge yung amendment na ho yan ay yung klase at komposisyon ho ng tao sa Kamara de Representante at sa Senado. Bagamat demokratiko ho tayo at lagi ho nating panawagan, pinibigyan tayo ng kapangyarihan na pumili sa kada eleksyon. Pero ang tanong, yun hong klase ng atin hong mga representante at mga mambabatas na pinipili po at nasa harapan po natin. Wala ho tayong maayos na partido politikal. Marami ho sa atin na mga magagaling na mga Pilipino na nais lumhok sa eleksyon at magsilbi sa taong bayan. Umaatras o umuurong na lamang. Bakit po? Hindi ho kaaya-aya yung atin pong sistemang politikal kasi napakamahal po. It's very expensive. Plus, na-enhance ho yung kultura na, ayan po, yung kahit hindi ho natin matatawaran, may vote buying pa rin din ho, dinivert ho nila sa ayuda, and so on and so forth. Hindi ho matatapos ho dito ang problema. At tignan niyo ho yung kinaharap natin. Yung accountability, dahil hindi na ho ma-address ng sistema o yung mekanismo ng sistema na lagi ko pong sinasabi, ang susunod ho na naman natin, extra-constitutional. Kung para mapanagot o para ho magkaroon ng panawagang bumaba o magbitiw o kung sino man ho ang guilty o dapat hong mapanagot. So, wala ho ito dahil dadaan ka ho sa period ng impeachment and impeachment is political and so on and so forth. So, mekanismo po at sistema ho itong problema natin na kung halimbawa man po may pagbabagong malaki na maganap ho sa ating bansa ngayon o sa mga susunod na panahon, isaalang-alang ho natin na baguhin natin ang atin pong sistema upang mas magkaroon tayo ng mekanismo na kung meron man ho tayong problema sa accountability ay madali ho nating mapanagot yung atin pong mga mambabatas o kung sino man pong mga politikong nandyan po sa harap natin at may mekanismo po tayong madaling magpalit po. Yes, Prof, tingin mo yung napakalinaw ng pagpapaliwanag niyo, Prof. So, transparency talaga ang kailangan natin dito. Pero meron din tayong COA. Kaso lang yung COA minsan, Prof, ay nagkaroon din ng problema. Kumbaga systematic na yung nangyayaring problema ng korupsyon within the government. So para sa inyo, Prof, anong solusyon dito? If there's a I'm not saying, but of what's happening right now, it seems like there is a connivance that is happening within the government itself and within the agencies. Sir, it's deeply rooted. It's very systemic in nature. That's why, yun yung nakakalungkot.
The more that you know, the more that you dig deeper, the more that you get frustrated. So yun, paano natin the only thing that I could think of is really a systems change. Palitan po natin yung sistema para makakuha tayo ng mas maayos at saka mas mas what do you call this, mas accountable na mga tao. Ang dami pong mga tao na talaga hong willing hong mag-serve. Pero syempre tignan din ho natin yung sa alang-alang natin din ho na syempre iba po dito ay plantilyado o regular. At alam niyo ho, naniniwala po tayo, marami pa rin din ho nagtatrabaho at nagsisilbi sa atin pong pamahalaan na matuwid at pinipilit at pinagsusumikapan pa rin hong gampanan ang kanilang pong tungkulin at lumaban ho ng patas despite ho na nangyayari po ito sa kanilang paligid o sa kanilang harapan. Yan na. Yun nga, Prof. At syempre, yung tinitignan natin is sunod-sunod na yung lumabas. Like, gaya nga na nasabi ninyo, timing na naglabas nga ng second na video expose si Zaldico, kung saan papalapit na yung nagkaroon tayo ng 3-day rally na talaga namang inaasahan natin na aabot ng milyon. Ano yung nakikita nyong pattern dito, Prof? Dahil sunod-sunod niya yung nangyayaring issue, tapos tinimingan na meron nag-expose patungkol sa ganitong uri na alam nila, alam ng bawat Pilipino na reliable source. Walang iba kundi si Zaldico patungkol sa korupsyon. Prof. So, may tinitignan ho silang formula o pattern dito na ito ho ba magkakaroon ho ng momentum, ika nga po, na makapihit upang makapag-demand para panawagan na mapanagot yung mga tao na dapat pong mapanagot. Ikalawa, yung tagal ho ng kung saan paano mapanagot ng atin pong Pangulo. Ikalawa, yung willingness ho ng mga idinadawit na talagang sumailalim sa isang malalimang investigasyon, sumailalim sa talagang full transparency na kung saan para makita talaga ng taong bayan at masabi talaga nila na kung wala talaga silang tinatago o hindi po talaga sila involved. Pero ito po habang tumatagal din po lalo pong lumalalim at nagulat po ang lahat nang idinawit nga po ni Representative Zaldico ang ating mismong Pangulo po. Kasi nung una talagang nakapin down si Representative Martin Romualdez. Pero nagulat lahat ang taong bayan na kung saan hindi lang si Martin Romualdez pero direkta ang involvement di umano ng Pangulo sa salaysay po na sinasabi ni Representative Zaldico. So ito tinitignan natin sa timing ng kanyang pagsasalita. Biyernes, tapos inilabas yung part 2 kahapon. Tinitignan na magkaroon ng pihit na kung saan isinabay. So, hindi natin din maiwasan na mag-isip na ito ba ay talagang coincidence? Ito ba ay tinimingan talaga para makakuha ng momentum at makakuha ng suporta sa iba't ibang sektor at magkaroon ng klarong panawagan sa pagpapanagot ng atin pong ng mga nasabi pong dinadawit ng mga opisyal. Oo. Prof, sa tingin mo ba na itong paglabas ni Orly Guteza at ni Zaldico at nagkaroon po ng koneksyon yung kanilang mga pahayag kasi kinumpirma mismo ni Zaldico na totoo yung sinabi ni Orly Guteza na siya ang nagdadala ng pera doon sa Malacanang at doon sa Forbes kung saan nga nandun ang speaker. Sa tingin mo wala nang lusot dito ang Pangulo? Game over na ba? Ako, tingin ko, ang inaantay ho natin dito, maski ako pwede ho nating sabihin na maaaring totoo, maaaring tama yung mga sinasabi ni Zaldico, pero asan ho yung matibay pa rin ding ebidensya? Kasi katulad doon yan, lumalabas mga maletang yan, pagkatapos ng ano laman yan? May klaro bang video o picture halimbawa na ito ay tinatransport o kuha na tinatransport na iniload sa sasakyan at ibinaba mismo doon sa lugar na yun. Otherwise, ayun, katulad ho yan,
nakita niyo, 'di ba? Nasalag ka agad. Nasalag ho ka agad. So, ang inaantay natin kung talaga mang totoo ito, ang sinasabi ni Zaldico, matibay na ebidensya. Kasi otherwise, kahit it validates ang nararamdaman at pagtingin ng bawat isa na may dawit nga dito na mas mataas pa dito sa mga idinadawit sa ibaba. Pero kung wala kang ganun katibay na ebidensya, it will just be a political process at a politically motivated, a politically driven approach just to save himself kasi di umano siya na yung inilalaglag o siya na yung sinisisi na gusto niya rin lang din makatakas ito. Otherwise, maapektuhan ng kanyang kredibilidad dito at madedebunk yung kanyang sinabi because at the end of the day, credibility matters sa lahat ng nangyayaring ito. May mga pahayag po si Zaldico noon nung congressman po siya, malapit pa po dito kay dating Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos, which proves na talagang ganun po kalapit, magkaibigan nga. May mga, kung nakikita na monitor po ninyo yan sa mga video sa social media, sinasabi mismo, kaibigan mismo niya si dating Speaker Martin Romualdez at may pag-uusap nga sa pagitan nila with the President. At saka hindi pa po natatapos yung kanyang mga revelasyon, part 1, part 2 at yung part 3, ano bang inaasahan po ninyo? Yung part 3 ang aasahan at sana maasahan natin dito, ilalabas nila yung konkretong yung konkretong ebidensya. At dito lamang po natin malalaman na yung kredibilidad talaga niya at saka yung sinasabi niya talaga ay may katotohanan kung maglalabas po siya talaga ng mabigat na ebidensya. Otherwise, yun nga po, ang kanyang panawagan will just be hearsay at saka ang mangyayari na naman ho niyan is sarsuela na he said, she said. May epekto, may impact ho ba yung kanyang revelasyon? Malaki, mabigat dahil nagulat po tayo, pero ang hinaantay pa rin din natin is yung konkreto. Otherwise, ang magiging pagtingin o lamang po nais niyang isalba ang kanyang sarili at lalo na naman pong madidetach yung atensyon ng taong bayan doon sa dapat na pag-usapan at bigyan at tuunan natin ng pansin talaga. Opo. Pero we all know that Zaldico is an insider, Prof. At the same time, siya din po ang chair ng Appropriations Committee ng House. Sa tingin mo, isa po ito sa mga pwedeng maging credible yung isang tao tulad po ni Zaldico sa kanyang mga naging pahayag. Hindi naman po siguro, sa tingin po ba ninyo ay malapit po ba sila ng mga Dutertes, lalo na kay VP Sara Duterte na siyang binabanatan din ngayon. Noon, kasama po siya sa mga kumukontra at kritiko po ng Duterte. Ako, hindi ko po alam yung relasyon nila ng saklaw. Pero the fact na ikaw ho ay napili bilang miyembro ng Appropriations Committee at hindi naman po kaila at open secret naman po ito. O actually nga po, open to the public ang pagiging malapit niya po kay Representative Romualdez at sa ating pong Pangulo, may merit naman po ang kanyang, pwede po nating sabihin na may merito yung kanya hong sinasabi. Pero otherwise, under the court of law at saka po yun talagang titignan natin na sa panig ng legalidad at matibay ho na ebidensya, maglabas ho siya ng totoong resibo at totoong ebidensya o klarong ebidensya kasi yun hong nararamdaman ng bawat isa na suspecha, it will just be a mere anong tawag dito, let's say speculation kung hindi ho ito masasubstantiate ng hard evidence, documentary or otherwise po. Opo. Si DBM Secretary Amena Pangandaman, sinasabi po niya, i-quote ko lamang po ang kanyang sinabi, all appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program or NEP or NEP. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Pero binanggit po ni Zaldico na siya nga po ang
tumatawag, nakikipag-coordinate dito. Totoo na hindi sakop o saklaw ng trabaho ng eksekutibo yung budget kasi nga nasa legislatura na yon. Pero yun nga ang contact nila is si Zaldi Co, which is sabi nga ni Zaldi Co ay gusto ng presidente na mag-insert daw ng 100 billion pesos, napakalaki po niyan doon sa budget kasi parang what the president's wants, the president gets. Parang ganun po yung naging ano po yung pananaw po niyo doon, Prof? So, yun nga po, lumalabas po, ayon dun sa pahayag ni Representative Zaldico, tama po na yung NEP, budget ho ng ehekutibo. Ehekutibo. Pero lumalabas ho sa salaysay ni Representative Zaldico na iba po yung gustong mangyari dahil meron hong, yun nga po, instruction di umano sa kanya, ang ating pong Pangulo na magpag-insert ng ganitong kalaking amount through him po via insertion. So, yun ho, dalawang magkaiba. Interest di umano na instruction ng Pangulong diretso sa kanya versus na tama naman ho yung sinasabi ni Secretary Pangandaman na kung saan executive budget. The budget of the executive is very much different to the agenda di umano ayon sa pahayag ni Representative Zaldico doon sa gustong mangyari na instruction ng ating presidente. Opo. At mas malaking tulong din ho ba? Magiging makakatulong din ho ba yung mga naging pahayag ng mga dating DPWH officials, mga engineers na nakita po natin sa mga hearings at maging itong kay Orly Gutesa nga at sa iba pa kung saan halos magkakaugnay-ugnay na po dito sa mga testimonya patungo sa Malacanang, sa presidente mismo? Ako tingin ko po magtatahi-tahi at uugnay-ugnay ho yan. Depende lamang po sa kung paano ho ililinya. At yun nga po, yun yung malaking hamon dyan. Mamaya anytime na baka meron hong personalidad na magsulputan o lumabas na naman at makagulo doon ho sa pinaka-pagdinig at saka doon sa binubuuhong basically naratibo base sa ebidensya. Yun ho, naratibo na base sa mga ebidensya. Hindi po naratibo na base na para i-divert o i-detach yung katotohanan o ebidensya na alinsunod para may mga maprotektahan ho na tao. Opo. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang post, Prof, tahimik ang Pinklawans at komunista sa expose po ni Zaldico. Strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption kuno. At the same time, prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. So, ano pong pananaw po ninyo dito, Prof? Kasi iba yata, kasi alam natin yung Dilawan o Pinklawan ba o komunista, gustuhin man nila sa hindi, ayaw nilang banatan si PBBM. Kasi kapag babanatan, siyempre ang papalit si VP Inday Sara Duterte batay sa konstitusyon natin at kung ipaparesign si BBM, papaano po yan? At ayaw po nilang maupo din itong si VP Sara Duterte. So, anong tingin po ninyo sa galawan ngayon ng mga Pinklawans at mga komunista? Yun nga po yung yun nga po yung medyo talagang napakaling hamon. Kaya yun ho yung kung babalik tayo dun sa usapin na pinag-uusapan natin kanina, yun hindi ho consolidated yung lahat po ng sektor kasi ang missing link ho dito yung puwersa ho ng mga Pinklawan o yung mga Dilawan di umano kung ano man hong term na spectrum ng kulay kasi ho ang nakakalungkot may kanya-kanya din ho silang interes. Tama ho kayo sa nakikita nating obserbasyon. Mas mainam na suportahan nila ito dahil ayaw ho nila yung papalit. Pero ang sa akin ho, kung totoo man ang aligasyon sa atin hong Pangulo, nasaan na ho yung para talagang sinasabi nating at sinasabi nilang advokasya na para sa taong bayan? Na willing ho ba silang isakripisyo ang kapakanan ng taong bayan base lamang sa kanilang agenda dahil ayaw ho nilang papalit? At tandaan po natin, wala po tayong magagawa dahil ang constitutional successor ho natin ay si VP Inday. And by virtue, at susundin nga ho natin ang atin hong saligang batas, by virtue of succession, si VP Inday po ang papalit ho
talaga sa atin pong Pangulo. Kung ano man po or in any eventuality po na nasa parameters ho ng konstitusyon, yung pagbibitiw ho ng, pagbakante ho ng opisina ng atin hong Pangulo. Yes, Prof. So nakikita naman natin na Prof, yung nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. So yung sa akin lang, Prof, is paano mo ma-determine if the government is properly using its resources? Kasi looking back, during the former president's administration, Rodrigo Roa Duterte, we cannot really hear some issues like this big. But at least for us to see, kayo Prof, is through the projects, di po ba? Kasi with or without the issue, if the people are seeing progress, like for example, the build, are those the things that will really magnify that the budget or the resources of our government is properly used? Because so far, instead of us seeing the progress, like the build, or everything, it's the other way around. We are seeing, like, even supposedly, the flood control should be one of his, like, taas noon ay pinagmamalaki before ng ating Pangulo. Nasaan? Kaso lang, sinubukan naman na panahon. Diba? Ano masasabi nyo dito, Prof? Like, the difference between the funds are properly used by the government para malaman din ng ating mga kababayan. Ako, sa tingin ko po, the previous administration set the bar. You might agree or disagree with me, but the former administration set the bar in terms of how government became very responsive and became an instrument to really, as much as it can, deliver effectively basic goods and services to the people. Yun lang talagang inabot ng pandemic, at tingin ko kahit naman sinong pangulo sa buong mundo hindi naman magiging handa doon sa pandemic na nangyari. If there's one thing that is we're very particular in my own, and this is my own analysis with regard to it, is the way the policies and projects of the previous administration has a trickle-down effect on the part of the people. May tagos kasi naramdaman basically ng mga tao sa ibaba yung mga proyekto at mga programa ng nakalipas na administrasyon. So ano yung nangyari? Nung carry-over ng BBM administration, tumaas yung demand ng ating mga kababayan doon sa serbisyong ito kasi itinaas ng ating ni former President Rodrigo Duterte, which all hopes that there would be continuity and there would be more na mas mahihigitan pa apparently nitong existing administration na ito. But yun nga po it seems that it became very challenging in such a way that it raises many questions in terms of yung pag-upo niya pa lang, nandyan yung Maharlika, from one controversy to that of the other, tas biglang ito yung siningil tayong lahat sa flood control project. Yun Secondly, is the presence basically. What am I trying to say? It's also an issue of leadership. Sabihin mo man na maraming criticism doon sa leadership style ni former President Rodrigo Duterte, but the people felt him in every aspect of their lives precisely because he's very much accountable for his words, Yes. his actions. Yun yung nakikita natin. Pag automatic may nangyari, lalabas ka agad siya, In short, aakuin niya kung may pagkakamali, siya. It's on me. Ganun at sa loob ng nakalipas